Alright, magandang araw sa inyong lahat mga kapatid at sa lahat ng mga kababayan nating Pilipino na nandirito sa Pilipinas at sa iba't ibang mga bansa mga kapatid sa buong mundo. No, magbibigay tayo ng reaction video tungkol sa isang mahigpit na warning o babala ng China mga kapatid sa Pilipinas dahil daw sa ating paulit-ulit na provocations sa South China Sea. No, ayon nga rito sa CCTV, ito yung China Channel mga tol. No, ang sabi rito, China gives stern warning to Philippines over repeated provocations in South China Sea. Mga tol, ang sabi nga rito mga kapatid sa description, China on Friday issued a stern warning to the Philippines over its repeated provocations in the South China Sea, saying that more provocations leads to stronger countermeasures. Ibig sabihin mga tol, mas matindi pa ang kanilang magiging balik, kanilang mga pagkilos dahil daw sa ating mga provocation. And should the Philippines side stubbornly, stubborn daw tayo mga tol, follow the wrong path, China will never back down. Talagang hindi nila isusuko mga tol, ang inaangkin nilang hindi naman kanila. Kasi nga makakapal ang mukha nito mga te. No, samahan ninyo ako mga tol, bigyan natin to ng reaction video at para sa lahat ng mga Pilipino na tunay na nagmamahal sa bayan. Hindi dun sa mga pro-China, mga taksil sa bayan yung mga yun eh. So ito, bigyan natin to, sama-sama nating panoorin at bigyan natin ng reaction. Kayo, pwede rin kayo magbigay ng reaction sa comment section sa ibaba mga kapatid. Ito'y para sa ating bansa, ito'y para sa Pilipinas mga tol. So wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. 菲律宾在美国的怂恿支持下， Syempre, dahil di nga natin naiintindihan yung sinasabi niya, basahin na lamang natin yung mga nakasulat dito. Alright, so balikan natin ulit. The Philippine side with support and solicitation from the US, from the United States, mga tol. 菲律宾在美国的怂恿支持下，连续在南海 has 地 been 区 stirring up troubles on many spots in the South China Sea. No, patuloy daw tayo mga kapatid na gumagawa ng kaguluhan. Para sa kanila, naratibo ng China mga tol, tayong mga Pilipino pa o Pilipinas pa mga tol ang nagsisimula ng gulo. Dito sa South China Sea o dito sa karagatan na inaangkin nitong mga to. Unahin natin mga kapatid buong South China Sea mga kapatid ay inaangkin yan ng China o almost whole of China, South China Sea, inaangkin ng China yan. Kahit na ayon sa UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea, yung mga bansa na nakapalibot dito sa South China Sea ay may kanya-kanyang bahagi. Tandaan ninyo mga tol, may kanya-kanyang bahagi. 200 nautical miles exclusive economic zone. Diba? EEZ kung tawagin. Huwag na natin pag-usapan yung ibang mga bansa dito na lamang sa Pilipinas. Tayo rin mga kapatid, meron din tayong bahagi. Bilang isang bansa, bilang isang nasyon, tayo ay may bahagi din dyan. At 200 nautical miles exclusive economic zone. Yun ba ay inaangkin lang ng Pilipinas? Yun ba ay imbento lamang ng Pilipinas? Hindi po. Bakit? Kasi ang may sabi noon, 1982, UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea, batas sa karagatan mga tol. 'Di ba? 'Yun ang nag-define ng ating 200 nautical miles. At bago pa man 'yon mga tol, mula pa man nung unang panahon, andoon nga tayo sa unang pinakaunang mapa ng Pilipinas o pinakamatandang mapa ng Pilipinas Kasama na talaga yung mga isla katulad ng Panakot Island na tinatawag natin ngayon Scarborough Shoal. At yun ay parang nasa 120 nautical miles lang, which is pasok na pasok doon sa 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas mga tol, na ngayon ay inaangkin nitong China kasi batay daw sa kanilang kasaysayan is kanila daw yun. Meron daw silang historical claim yung almost 90% ng South China Sea. Tanong, sang-ayon ba doon ng batas? Hindi. Hindi. Doon tayo sa Court of Tribunal mga tol, na-invalidate yung kanilang claim, napawalang bisa. Ibig sabihin mga tol, illegal yung claim nila. Kaya paano tayo magsisimula ng gulo? Kung ang ating ginagawa lang naman is naglalakbay,
naglalagay ng tawag dito ng resupply sa ating mga barko sa mga isla na nasa loob ng ating exclusive economic zone. Sino ang kadalasang gumagawa ng gulo? Yung may-ari o yung nangaangkin? 'Di ba? 'Yun ang problema sa mga Tsekwa, mga tol. Kasi nga inaangkin nila yung kabuuan ng South China Sea. No, tuloy natin 'to. 多个点位挑衅滋事，从仁爱礁 Ayan from Renai Jiao. From Renai Jiao, ito yung sa Ayungin, no? Kung di ako nagkakamali. Xianbin Jiao, ito yung mga pangalan ng mga Chinese name ng mga natin eh. Ito, Renai Jiao, yung Ayungin, Xianbin, ito yung sa Escoda, sa Huteng Jiao, ito ata yung sa Spratly, mga tol. At Wangyan Dao, ito yung inangkin nila noong 2012, which is the Scarborough Shoal, mga tol. Yan, mula daw sa Renai Jiao, Xianbin Jiao, o yung mula sa Ayungin, sa Escoda, Spratly, sa Wangyan Dao, mga tol. Diba? Nagsisimula daw tayo ng gulo. 仙滨礁到后藤礁，再到黄岩岛，一幕幕的闹剧已经让国际 Such repeated provocations made by the Philippines have allowed the international community to see clearly. O ayan gagamit-gamit na sila na ngayon ng international community. Tuloy natin kung anong sinabi niya. Ulitin natin Such repeated provocations made by the Philippines have allowed the international community to see clearly 社会看得清清楚楚，谁才是 who 南 is 海和平稳 undermining 定的 peace and 破坏 stability 者 in。the South China Sea. Mukhang etong pahayag na to nila, mga kapatid, para lamang doon sa kanilang mga mamamayan na paulit-ulit nilang bine-brainwash. Kasi kabaliktaran yung sinasabi ni. No? Ayun sabi such repeated provocations made by the Philippines have allowed the international community. Yung paulit-ulit nating ginagawa at paulit-ulit nilang pangwa-water cannon natin have allowed the international community to see clearly. Nakikita na ng international community kung sino yung gumagawa ng agresibong aksyon, kung sino yung nanghaharas, at kung sino, mga kapatid, yung sumisira ng peace and stability. Kaya nga sila paulit-ulit na kinukundina ng maraming bansa eh. Pero tingnan mo kung ano pahayag nila, isang kasinungalingan, mga tol. 清清楚楚，谁 Who is undermining peace and stability in the South China Sea, mga tol? 才是南海和平稳定的破坏者？谁才是 And who is fabricating and spreading lies? Kung sino daw ang gumagawa-gawa lang, gumagawa ng kwento at nagpapakalat ng kasinungalingan, mga kapatid. Ayan 'Di ba? Kita mo yung sinasabi nito, lakas ng loob nito magsalita ng kasinungalingan eh. Such repeated provocations made by the Philippines have allowed the international community to see clearly. Nakikita daw ng international community ng malinaw kung sino ang nagpapabricate at sino ang gumagawa at nagpapakalat ng kasinungalingan. Mukhang bine-brainwash lang nila yung mga mamamayan nila, mga tol eh. 楚楚？谁才是南海和平稳定的破坏者？谁才是不折不 And who is fabricating and spreading lies? So, 扣的谎言制造者？菲方航行也好， wherever they go, whether they are transiting or resupplying, kahit daw saan tayo nagpupunta, whether nagtatransit lang tayo, nagre-resupply, 运补也罢，到哪儿都喜 the 欢 Philippine 带着 ships 满满一 always have 船 a 记者。 full deck of 但问 reporters. 题的 No, kailangan talaga nating full deck of reporters. Bakit? Para maipakita sa international community, mga tol, kung ano ang ginagawa nitong bansang to. 'Di ba? Yun yung media. So parang ang sinasabi nito, mga tol, yung media ang nagpa-fabricate at nagpapakalat ng kasinungalingan, mga tol. Kasi yung mga media, mga tol, ang tanging ginagawa ng mga yon is binivideohan kung paano nang wawater cannon tong mga to, paano nang babangga sa karagatan na hindi naman kanila. Di ba? Wherever they go, kahit daw saan tayo magpunta, kahit na nagtatransit tayo or nagre-resupply, mga kapatid, lagi daw may kasama tayong media, sabing ganun. 也罢，到哪儿都喜欢带着满满一船记者。但问题 Kasi takot na, alam nyo mga tol, mga sinungaling takot sa katotohanan. Yun ang totoo. The real issue, ang totoong issue daw, however, is never about who has more reporters, but who has more legitimacy. Yung problema, mga tol, wala na nga silang kasamang reporter, hindi pa sila legit. But who has more legitimacy? Diba?
Ang problema mga kapatid, yung nagsasabi ng legitimacy, yung international law, hindi naman nila kinikilala. Bakit? Kasi hindi pumapabor sa gusto nila mangyari, kaya hindi nila kinikilala. Anong sabi ng International Tribunal o Court of Tribunal? Anong sabi? 2016 ruling, 2016 arbitral ruling. 'Di ba na-invalidate yung claim nila, walang bisa, pinawalang bisa, illegal ang ginagawa ng China. Ano sabi ng UNCLOS? Meron tayong 200 nautical miles. Legit ba? Mga tol, legit ba yung claim ng China? Doon pa lang makikita mo na eh. Kahit nga elementary ka pa lang, makikita mo na agad eh. 题的关键不是看谁的记者多，而是看谁更合理合法。非方领土范围由 The territories of the Philippines are defined by a series of international treaties. Sabing ganon. Ang teritoryo daw natin ay defined by a series of international treaties. 一系列国际条约确定，从未 At least tayo defined by international treaties. Sila defined lang ng nila. ng invento nila. Yung imaginary line nilang 10-dash line, yun lang mga tol. Which do not include the Nansha Islands and Huangyan Dao, sabing ganun. 包括中国南沙群岛和黄岩岛。菲方对此是心知肚。 The Philippine side knows this fact very well. Alam daw natin yung katotohanan na to, sabing ganun. Kita nyo to kung paano nila bine-brainwash mga mamamayan nila. 不明的，中方态度清晰明确。 China's position is clear and consistent. More provocations lead to stronger countermeasures. Ito yung babala nila sa atin mga kapatid. The more nagpo-provoke daw ang Pilipinas ay mas lalo daw ang kanilang malakas na countermeasures. 挑衅加一分，反制强一步。如果执迷 And 不 should 悟， the Philippine side 定将 stubbornly 奉 follow 陪 the 到底。 wrong path, sabing ganun, 如果 China will never back down. Talagang iginigiit nila mga kapatid yung kanilang kasinungalingan, yung kanilang pag-aangkin sa hindi naman kanila. 执迷不悟，定将奉陪到底。 Di na nahiya sa buong mundo, no? Akala ata nila walang internet yung mundo eh. No, kung baka pagsalita tong mga to, yung mga mamamayan lang nila niloloko nila eh. Share this video pa. Yan po. Share the video daw para makita ng international community at paano makita ng buong mundo mga tol na talagang sarado ang isip nila sa katotohanan. Na talagang bastos sila at hindi nila kinikilala ang international law. Hindi nila nire-recognize ang UNCLOS na nagsasabing ang Pilipinas ay merong 200 nautical miles exclusive economic zone. Mga tol, hindi nila kinikilala at kailanman malamang hindi nila kikilalanin mga tol etong arbitral 2016 arbitral ruling mga tol na eto'y legit, mas legit pa sa sinasabi nila. Dahil yung sinasabi nila mga tol, imbento lang nila yon, yung kanilang 10-dash line, imbento lang nito mga Chekwa yun eh. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi ninyo dito sa video na panood natin? May mga nabasang akong comment eh. Basahin natin mga tol EEZ means backyard of Philippines. China far from these waters and 2016 International Tribunal invalidated China's claim. Shameless China. Naku po. Ano pa? Liar, liar, big bully China should be ashamed of what they are saying. They are the one that is creating trouble in the West Philippine Sea. Everybody knows and can see all the bad things they are doing. Sabing ganon. Tapos sabi rito sa Magnipulent guy, full of lies, illegal claimants of West Philippine Sea. China has no legal rights and jurisdiction on West Philippine Sea. Full of fakes. Ay, sabi nito. Robert Tarevalo. Yan Sabi nito, 6 years of planning invasion to Taiwan but nothing happened. Now you will warning Philippines. Stern mo mukha mo. Stern your people. You are entering illegally Philippine territory. Sabi ganito ni Gregorio Col Long 2043. Anyway mga kapatid, yan ay mga komento lamang at binasa lamang natin yan mga tol. Pwede ka rin magbigay ng comment mo sa ibaba and reaction. Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.